Siya ang rookie na unang lumampaso kay Stephen Curry, ang rookie na nagtala kaagad ng history ng magawa niya makasunod kay Wilt Chamberlain, Rick Barry at Earl Monroe na rookie na nakapagtala ng high scoring points in one game. Well, hindi katangkaran ito mga idol, 6'1" pero kaya kang puntusan ng harapan. Walang masyadong salita, walang drama, laro lang. Bawat takbang niya may kumpiyansa, bawat tira may mensahe. Hindi siya yung laging nasa headlines pero kapag kailangan na ng puntos, kapag dikdikan na ang laban, siya ang tinatawagan at pwede mong asahan. Ito ang kwento ng isang manlalaro na hindi kailangan sumigaw para marinig dahil ang laro niya mismo ang nagsasalita. Ito ang kwentong basketball ni Brandon Jennings, kaya tara mga idol, diretso na tayo. Noong 2009 NBA draft, isa sa pinag-uusapang pangalan ay si Brandon Jennings. Hindi dahil siya ang number 1 pick, hindi dahil siya ang pinakamatangkad o pinakamalakas, kundi dahil iba ang dinaanan niyang landas. Habang karamihan ng prospects ay dumaan sa NCAA, si Jennings ay dumiretso sa Europe bago pumasok sa NBA. Para sa ilan, red flag yun mga idol, para sa iba, senyalis ng tapang. At sa draft night na yon, napili siya ng Milwaukee Bucks bilang 10th overall pick. Maraming eksperto ang nagduda, payat hindi katangkaran, hindi totoong point guard, hindi pa ready. Pero sa likod ng lahat ng yun, may isang bagay na malinaw kay Brandon Jennings mga idol, wala siyang balak umatras. Pagpasok niya sa NBA, agad mong makikita ang estilo niya, mabilis, agresibo, palaban, hindi siya yung rookie na nag-a-adjust muna. Para kay Jennings, NBA na to, kailangan patunayan agad. Sa Milwaukee, binigay agad sa kanya ang bola at sa bawat laro, ramdam ang kumpiyansa niya. Kahit minsan sablay, hindi siya natitinag. Kahit mas veterano ang kalaban, hindi siya umatras at pagkatapos ay dumating ang gabing magbabago sa kanyang buong career. November 14, 2009 ang gabi ng kasaysayan. Isang ordinaryong regular season game laban sa Golden State Warriors. Walang hype, walang inaasahang himala. Pero mula sa unang quarter pa lang, parang may kakaiba mga idol. Tira, pasok, drive, walang makapigil. Step back 3, swish. Unti-unting napapatingin ang lahat sa scoreboard. 20 points, 30 points, 40 points hanggang sa matapos ang laro, 55 points mga idol. Isang rookie, kapitong laro pa lang sa NBA, pinakabatang player sa NBA history na umiscore ng 55 points. Sa gabing yun, kalaban nila ang Golden State Warriors at siya ang unang lumampaso kay Stephen Curry. Well, sa isang gabi mula sa batang may duda, naging global headline si Brandon Jennings. Pagkatapos ng 55-point explosion, nagbago ang ihip ng hangin sa Milwaukee. Biglang nagkaroon ng identity ang Bucks, biglang may dahilan ng fans para maniwala. Si Jennings ang naging simbolo ng bagong Bucks, walang takot, mabilis at unpredictable. Kasama sina Andrew Bogut at kalaunan Monta Ellis, naging exciting ang kupunan. Hindi man sila contender pero delikado silang kalaban gabi-gabi. Hindi perpekto si Jennings mga idol bilang point guard, minsan pilit ang tira, minsan sablay ang desisyon. Pero isang bagay ang hindi mo may kakaila, kaya niyang baguhin ang laro anumang oras. Habang tumatagal ang kanyang career sa Milwaukee, unti-unting lumalabas ang limitasyon. Hindi naging consistent ang shooting, hindi na siya naging elite playmaker. Sa NBA mga idol, ang talento lang ay hindi sapat. Kailangan ng adjustment, kailangan ng growth, at nang hindi yun agad dumating, nagsimulang magbago ang kwento. Noong na-trade naman siya sa Detroit Pistons, marami ang naniwala na ito ang pagkakataon niya para muling buuin ang sarili. Sa Detroit, mas naging mature ang laro niya, mas pumapasa na siya, mas iniintindi ang sistema. Kasama sina Reggie Jackson at Andre Drummond, nagsimulang makakita ng liwanag ang Pistons mga idol, at si Jennings unti-unting bumabalik ang kumpiyansa. Pero habang paakyat pa lang muli, biglang bumagsak ang lahat. Achilles injury ang pinakamalupit na kalaban. Isang laro, isang maling hakbang, isang tunog na ayaw marinig ng kahit sinong atleta. Achilles tear mga idol. Isa sa pinaka nakakatakot na injury sa basketball, lalo na para sa isang guard na umaasa sa bilis at explosiveness. Sa isang iglap, huminto ang momentum ni Brandon Jennings mga idol. Hindi nakalaban ng depensa, hindi nakalaban ng sistema, sarili niyang katawan na ang kalaban. Sinubukan niyang bumalik, nagtiwala pa rin ang ilang teams. Naglaro siya sa Orlando Magic, New York Knicks, Washington Wizards, pero malinaw sa mata ng lahat, hindi na ito ang dating Brandon Jennings. Wala na ang dating explosiveness, nandun pa rin naman ang puso pero hindi na sumasabay ang katawan. Habang mas bata at mas mabilis ang pumapasok sa liga, unti-unting nauubusan ng puwang si Jennings mga idol. Mula starter, naging role player na lang hanggang sa dumating ang puntong wala ng kontrata. Hindi man agad dinanunsyo, tahimik na natapos ang NBA career ni Brandon Jennings mga idol. Walang malaking seremonya, isang tahimik na pamamaalam. Sa huli, tinanggap ni Brandon Jennings ang katotohanan, hindi lahat ng kwento ay may happy ending. Hindi lahat ng pangarap ay umaabot
umabot sa inaasahan pero hindi rin ibig sabihin noon ay nabigo siya. Sa NBA history, isa lang ang rookie na nag 55 points sa ganoong kabatang edad at yun ay si Brandon Jennings. Maaring maikli ang rurok ng kanyang career, maaring hindi siya umabot sa inaasahan ng marami pero minsan isang gabi lang ay sapat na para maging alaala sa kasaysayan. At sa gabing yun, si Brandon Jennings ay naging walang kapantay. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Brandon Jennings sa liga ng NBA?